Kapag merong isang kay Soto sa gilas, sila nga ay mas lumalakas. Ito ang nasabi ni Coach Tim Cone, maging ang coach ng New Zealand. Nasabi nga rin niya na kung naglaro si kay Soto noong second window, baka nag-iba nga ang resulta ng laro. Ang ibig sabihin niya, posibleng sila nga ay natalo. Ito ang pananaw ni Coach Jude Flabel ng New Zealand. Nagkaroon ng offer si Coach Jude Flabel sa Japan B1 B-League at alam naman natin na mas malaki talaga magpasahod ang Japan B1 kumpara sa NBL Australia pagdating sa mga players at coaches. Kaya naman maraming mga players na mula nga rin sa NBL Australia ang naglalaro sa Japan B1 B-League. Shinshu Brave Warriors, ito ang team na mapropromote nga sa Japan B1 mula sa B2 level at si Coach Jude Flabel ang magiging bagong head coach ng team na ito. Kita naman natin na malawak na ang sakop ng Japan B1 B-League. Masasabi natin na halos sila na ang number 1 league dito sa Asia dahil maganda magpasahod. Tapos yung scope of variety pa nga ng mga players nila galing talaga sa iba't ibang panig ng mundo, kaya naman yung level ng kompetisyon nga rin ay tumataas. Isa pa sa dahilan sa bayan ang mga import kung maglaro nga sila sa hardcourt. Ange Kouame naman sa Oktobre na nga ang inaabangan natin na kung saan dito niya makukumpleto ang kanyang 10 years residency dito sa Pilipinas. May ilan na kinukonsidera na nga na local itong si Ange Kouame ng Gilas dahil mabigat ang 10 years residency at lalakas talaga ang ating frontline kay Soto, Ange Kouame, AG Edu, QMB at meron pa tayong Junmar Fajardo. Ganito, bigla ang inilakas natin sa 4 at 5 position. Ayon nga rin dito kay Danny Green ay maganda rin ang USNCAA Division 1 pathway patungo sa NBA dahil na rin sa mas marami nga namang mga NBA scouts ang makakapanood sa laro ni Kai at kung kayang-kaya nga niyang i-handle o tapatan at talunin ang mga top NBA prospects sa USNCAA Division 1 ay malaki ang possibility na baka ma-scout nga itong si Kai Soto at makapasok sa NBA. Nabanggit rin ni Danny Green na maganda rin na magpakita si Kai Soto ng magandang habit bilang isang manlalaro at hindi nga rin basta-basta na lamang ang height na 7'3", kaya para kay Danny Green nga ay maganda ang chance ni Kai Soto na makapasok sa NBA. Ito ang kanyang pananaw bilang isang manlalaro na nakapaglaro na sa NBA. Kung titignan natin ang timeline ng FIBA World Cup Asian Qualifiers ay makakahabol pa itong si Ange Kouame sa lineup ng Gilas at marami talaga ang naniniwala na magiging local itong si Ange Kouame ng Gilas Pilipinas dahil na rin sa mabigat ang 10 years residency guideline at nakita natin na maging ang mga kuliglig ay sumasang-ayon dito. Sila rin nga ang nauna na ngang nagsabi na magiging local itong si Ange Kouame. Malaki ang magiging improvement ng Gilas sa kanilang lineup at halos lahat nga ng talo natin. Ang lumalabas na dahilan ay kulang tayo sa laro sa ilalim, talo tayo sa second chance points sa pagkuha ng rebound at mas malakas ang depensa ng ating kalaban kumpara sa atin. Isa ito sa major na dahilan kung bakit tayo natalo at kung tayo ang lamang sa rebound at second chance points, tayo naman ang lalabas na panalo. Inaasahan na natin na meron ngang pagbabago sa ating Gilas team sa hinaharap. Lalakas pa sila. Challenge nga lang ang pagiging kumpleto nila, pero dahil nga sa magiging local na itong si Ange Kouame, meron pa tayong Benny Boatwright, ay magkakaroon naman tayo ng mas magandang option para sa adjustment. Kung sakali rin na hindi nga makakapaglaro si Kai Soto para sa Gilas team ay meron tayong Ange Kouame. Ito ang senaryo ngayon na pwedeng mangyari at sa tingin natin ay kayang-kaya nga ni Ange Kouame na saluhin ang espasyo na iniwan ni Kai Soto kapag nagkataon. Kung nagkasama naman sina Ange Kouame at Kai Soto sa Gilas team ay maganda ito para sa ating national basketball team dahil na rin sa malakas ang Kai Soto-Ange Kouame combo sa loob ng basketball court. Suportado nga rin ng Gilas at ni Coach Tim Cone ang NBA chase ni Kai Soto dahil na rin sa magiging malaking boost ito para sa Philippine basketball ayon na rin kay Coach Tim Cone. At kung titignan nga naman natin ay marami talaga sa mga players ng iba't ibang bansa ang priority ang NBA, kagaya na lamang ni Yuki Kawamura ng Japan na dati nang naging kakampi ni Kai Soto sa Japan B1 B-League at sa team ng Yokohama B Corsairs. Halos hindi na nga siya naglaro pa para sa team ng Japan dahil nasa NBA siya ngayon. Kapag merong naging kauna-unahang pure Pinoy's basketball player sa NBA ay pwedeng ito ang makapag-inganyo pa nga sa ibang manlalaro na subukan na umabot nga sa NBA. Suntok sa buwan kung atin ngang titignan, pero Kai Soto halos nasa pintuan na nga ng NBA. Umabot na siya sa NBA Summer League at ngayong taon basta healthy nga ang ating pambatot na si Kai Soto ay malaki ang possibility na maglalaro siya sa NBA Summer League at kung hindi siya makakuha ng NBA contract dito ay matutuloy naman siya sa NCAA Division 1. Ito ang nakikita natin na plano ng kanyang agent. Tuto na nga ang Gilas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers at may pag-asa pa tayo na pagandahin ito sa third window bago ang second round. Malaking bagay ang makaisang panalo ang Gilas laban sa team ng New Zealand, kung hindi naman kaya ay laban sa team ng Australia at sa third window. Kung hindi naman tayo makakakuha ng panalo sa third window ay kailangan nga na maging halos perpekto ang laro at panalo natin sa second round laban sa mga teams ng Jordan, Iran at Syria. Sila ang
mga teams na nakikita natin na makakalusot sa Group C na siya namang makakalaban natin pagdating ng second round. Kapag mayroong isang kay Soto sa Gilas, sila nga ay mas lumalakas. Ito ang nasabi ni Coach Tim Cone, maging ang coach ng New Zealand. Nasabi na kung naglaro nga si kay Soto noong second window, baka nag-iba ang resulta ng laro. Ibig sabihin nito, posibleng sila nga ay natalo. Ito ang pananaw ni Coach Jude Flavel ng New Zealand.